Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Ayan Bacos Wamilda. Payag ito ni Interior Secretary John Vic Remulla. 80% crime drop. Remulla says public safety has improved nationwide. John Vic Remulla said the country has become significantly safer due to the government's efforts to reduce crime. In a press briefing, he claimed that crime rates have dropped by as much as 80% nationwide. According to Remulla, people, especially women, can now return home with less fear because of improved public safety. He added that the country is safer than ever before and expressed confidence that security conditions will continue to improve. Yan o. Yung statement niya is, dati, takot umuwi. Ngayon, ipinagmamalaki kong mas ligtas na ang ating mga komunidad. Palakpakan nyo naman si Secretary John Vic Remulla. Ano ngayon? Ilang bata? Apat na ata. Apat na bata. Nag-aral. Matuto para may magandang kinabukasan. Anong nangyari? Nadali. Yan ba yung sinasabi? Pinagmamalaki ni Secretary John Vic Remulla na mas ligtas na ang ating mga komunidad ngayon? Up to now, wala pa akong nababasa, namomonitor na reaksyon ni Secretary John Vic Remulla tungkol sa pangyayari sa Tacloban City. Supposed to be safety ang mga mag-aaral dahil nasa loob ng paaralan. Lugar yan para makapag-aral ang mga bata. Bakit nagkaganyan? Pakisagot ko no, Secretary Remulla. Ngayon lang nangyari yan, yung mass shooting. Yung nangyari sa Ateneo, iba yon dahil training program yon. Well, sa training program na ganyan, kami sa military, expected namin yan. May ilang percentage of trainees, military trainees na charged to pag namatay during training. Normal yan. Kaya ibang kaso, malungkot din. Mga magagaling na basketballista namatay sa training program sa basketball sa Ateneo. Tapos parang resignation lang ng coach ang nangyari. Although, sasampahan ng kaso. Naghahanap ng hustisya yung relatives ng dalawang basketballista sa Ateneo. That was last month lang yan di ba? O this month lang. Ito, sinundan na naman. Mas matindi, 4 na ang nasawi. So ano ba talaga? Ligtas ba ang ating pamayanan? Hindi ako naniniwala. Yung pahayag na yun ni Secretary John Vic, pagbubuhat yun sa sariling bangko. Kung ang nagsasabi, example, mga negosyante, yan. Example, yung Filipino-Chinese community na dati binibiktima ng kidnap or ransom. Kung mga negosyante or NGOs, private individuals ang nagsasalita nga salamat, example, o kaya mga turista, nagsasabi na ligtas ang Pilipinas, punta kayo sa Pilipinas, napakatahimik. Anong tahimik? Bago lang nangyari yung Thailand beauty queen and yung parang Mr. Universe, nabiktima ng mga sa taxi. Ninakawan sila ng taxi gang. Ipinost pa naman ng mga beauty queen and king doon sa Thailand nangyari. Kaya nakakaya ang Pilipinas. Kaya napatunayan lang yung survey ata last year na ang bansa na pinakadelikadong punta ng turista ay ang Pilipinas. At inamin yan ni Secretary Remulla sa isang pagtitipon ng tourism gathering na yan talaga ang problema, yung perception ng local and foreign tourists na hindi safety ang Pilipinas. Tapos may ginawa lang siyang mga programa, safe cities nationwide, kung ano-ano yung mga programa niya. After a few months, yun, nag-announce na siya, 80% ng crime rate bumaba sa Pilipinas. So ito ngayon,
siguro ang irarason dyan is, hindi, ano lang, isolated incident. Isolated incident nga. Ang sakit na, napanood ko kanina ang isang video, dalamhati ng lola ng isa sa mga biktima. Ano na lang yan? Bakit? Sabi niya, naghanap siya ng hustisya. Bakit hindi makukulong? Kahit minor de edad na yan. Yung suspect dapat makulong. Wala po tayong magawa. Dahil magaling po si Senator Kiko Pangilinan na nagpasa o nag-author ng batas na yan na minor de edad hindi pwedeng makulong. Sabi ni Tatay Digong, may video akong napanood na kung bakit dumarami ang krimen ngayon dahil sa batas ni Kiko Pangilinan, lalong tumapang ang tumapang ang mga minor de edad na gumagawa ng kasalanan ngayon. Nag-increase ang krimen ng tenfold dahil sa batas ni Kiko Pangilinan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na niyang mga yero nga ipanghatag sa mga tao. So bahalag nagaulan. Pangyod sila, duol gyud sila kay nalipay silang matagaan og yero. So kompleto. Nalipay daw si ate. So kompleto gyud, lansang, pako, plinsen o yero, kompleto. Tanan. Nani sila ang matagaan. Salamat kay Panginoon sir nga Salamat daw gid sa Ginoo si ate nga naabot na gid ang yero. di pa gid kayo kita tulang ako. Kaya ni sa Latag nga yero. Sige. So ang uban naalang sila sa ilang walay so magkuha lang sila karon kay ulan man nga kusog karon. So wala gid na nakaani tungod sa ulan. So ihatod na sa iyaha sa balo nga bahin nga yero. Karon mo na ni ang balay ni nanay sa usa ka balo. Oo, ka dinuda man gyud kan no. At man hano ato nos tulo.